Magandang araw sa lahat. Ako si Edgar Francisco, kasama si Anika Denise para sa panibagong talakayan tungkol sa martial law. Magandang araw! Ngayon ay tatalakayin natin ang ilang mahalagang impormasyon tungkol sa martial law. Anika, maaari mo bang ipaliwanag kung ano ito? Ang pagpapatupad ng martial law ay ang kapangyarihang ibinibigay sa isang pangulo tuwing panahon ng kalamidad. Layunin nito na mas mapabuti ang kalagayan ng isang lugar. Minsan na itong ipinatupad ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngunit ang inaasahang kapayapaan ng mga mamamayan ay humantong sa ilang taong bangungot. Ipinatupad ang martial law sa buong Pilipinas noong ika-21 ng Setyembre 1972. Ginawa niyang dahilan umano ang banta ng komunismo. Ngunit lalo lamang dumami ang rebelyon. Ayon sa mga panayam, maraming tao ang namatay, inabuso at nawala dahil sa pagkontra sa gobyerno noon. Upang patunayan ito, nagsagawa kami ng panayam. Ang panauhing ito ay piniling hindi magpakilala, kaya naman ang kanyang boses at pagkakakilanlan ay ating itatago. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Marlon. Marlon, maaari mo bang ikwento ang naaalala mo sa panahon ng martial law? Ang naalala ko ng martial law, nung panahon ng martial law, napakabigat ng pakiramdam. Naaalala ko na halos lahat ng tao takot. Alam mo naman, nung may curfew noon, kaya bago magabi, kailangan nasa loob ka na agad ng bahay. Marami ding sundalo sa kalsada na palaging umiikot, naglalako. Kahit simpleng paglalakad ay nakakatakot dun kasi pwede kang tanungin o sitahin o pwede kang ading ikulong. Ang radyo tsaka telebisyon din noon, kontrolado ng gobyerno. Kaya konti lang yung mga balitang lumalabas at kadalasan ay mga propaganda o pabor sa administrasyon na nung panahon nito. Kaya ang pinamasakit noon kasi yung mga kapitbahay at kakilala kami na bigla na lang nawawala o inaaresto ng walang dahilan. Hindi namin alam kung ano yung nangyayari sa kanila. Kaya yun lang mga naranasan namin. Salamat sa iyong kasagutan. Tunay ngang napakahirap ng naranasan ng mga tao ayon sa iyong pahayag. Base sa iyong nakaranasan, anong naging buhay ng mga mamamayan pagkatapos ipatupad ang martial law? Sa totoo lang, mahirap siya. Mahirap ang buhay namin nung kung nabuhay ka agad ng maaga. Para kasing bawat araw, lagi kang natatakot kasi may pangamba at kasi palaging may nanonood sa iyo, ganun. Marami ding tao ang hindi napagpayag ng saloobin nila at yung mga gusto lang sabihin. Kasi yun nga, natatakot silang pagkamalan na kalaban sila ng gobyerno nung panahon na yun. Mga estudyante din dati at mga manggagawa noon ay kahit simpleng mamamayan ay lagi sila para bang mag-iingat sa sinasabi nila kasi natatakot nga. Marami ding naghihirap dahil sa mataas na bilihin at kakulangan ng oportunidad. Pero kahit ganun, nagsikap yung mga tao kagaya namin dito sa Pilipinas. Kaya nga may EDSA revolution tayo na nagpapatuloy sa buhay, nagtitipid, nagtutulungan at nagdarasal na sana matapos na yung ganoong panahon at talagang malaking pagsubok ang martial law para sa bawat Pilipino na mga nalagpasan natin. Muli, maraming salamat sa iyong mga tugon. Ang iyong mga pahayag ay lubos na nakatulong sa talakayan na ito. Hindi talaga natin maitatanggi ang hirap na naranasan ng mga tao dati. Ngunit, kailangan nating tandaan na ang hustisya ay darating, kahit gaano man ito katagal. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako si Edgar Francisco. Ako naman si Anika Denise, nagpapaalam.